mapagpala at magandang buhay na naman pong muli mga kaparmer, mga kaimas. Ito po at papakita ko lang po sa inyo itong aking mga tanim na kamatis. Ito po ay aking mga bagong tanim na kamatis at ito po ay nagkakaedad na ng 7 araw. Ayan. Bale, hindi ko na po na ipakita sa inyo kung ang aking pong itanim, dahil po pare-parehas lang naman po yun, basic lang naman po yung pagtatanim nito. Nga po pala, ito pong itong tinaniman ko na to ay ang pinanggalingan po nitong sitaw. Ito pong sitaw na to ay hindi po natin na anihan dahil po sa ito po ay nadali ng virus. Ayan. So bali, ayan, pinatuyo po natin, ibinilad ko tong, bali inano ko po tong lupa na to, ibinilad ko po ng mayigit 2 linggo yata na hindi ko siya binigyan ng tubig, basta sa bilad lang po ng araw. So ayun po, nung sa ganun po ay yung mga bakterya o yung mga virus ay mawala, at in-spray ko po rin po ito ng Growers Bet 1000 plus itong lupa na to ng ilang beses para po mawala po yung mga virus at mga kung ano-ano bang mga fungus, bakterya. So ayun, tara ipasyal ko po kayo dito sa aking mga tanim. Bali ito po ay aking kinocultivate. Bali ito tinatabunan ko pa lang po yung lupa nito. Ayan, ganyan lang po, ganyan pa lang yung aking ginagawa. Ayan, ginaganyan ko lang, ginaganyan pa lang natin. Ayan, at tinatabunan ko ng konti para po tumibay itong kanyang puno at humangin man hindi po siya masasaktan. So ayan po, tara po at igagala ko po kayo dito sa aking natapos ng lagyan ng ayan, makikita niyo po ay malalaki na po dito. Ayan, 7 days po pala yan, 7 araw po yan mula nung aking pong itanim. Ayan, at siyempre ito, kagandahan lang po nito mga kapartner, meron na pong balag, hindi na po ako problema sa balag. Ayan, at nakatipid na po tayo sa pagbabalag dito mga kapartner, mga kaimas. Ayan, at magaganda na po sila kung makapansin nyo. Ayan, i-update ko po kayo dito after siguro 1 week ulit, ang maipakita ko po sa inyo ang resulta ito. So bali, ang aking ginagamit po dito ay ang Growers Bet 1000 plus, dahil po ang Growers Bet 1000 plus ay all in one na siya, kaya ayun, wala na po tayong hahanapin. At na-applyan ko na rin pala ito ng ng paunang abono. Yan, isang data ng sardinas saka isang data ng sardinas ng Growers Bet 1000 plus. Kaya ayan, mapapansin nyo po ay maganda na po ang kanilang mga bulas. Yan, at wala rin po silang white fly. So ayun, ganun lang po ang pag-alaga nitong kamatis. Bagamat alam po natin na napakarami pong insekto o mga virus na tumatama dito sa kamatis, kailangan po ay i-monitor po natin sila para po nang sa ganun ay maiwasan po natin yung pagkakaroon ng virus at ano po natin yung mga insekto. Dahil pagka hindi po natin na maintain o nasugpo itong mga insekto, lalong lalo na po itong white fly na siyang pinagmumulan ng mga virus. Yan, kailangan po maging malinis ang ating mga tanim, lalong lalo na po itong kamatis, at para po habang lumalaki po sila ay hindi po sila kapitan ng sakit. Dahil ang pinaka yung stage na kapitin ng mga virus ay yung pagka meron na po silang mga bulaklak.
yun na po yung magiging problema. Naging problema ko rin po yun nung mga nakaraan na mga tanim ko. Pero ito na practice ko na po. Sabi ko nga po, huwag po kayo magtatanim muna ng marami, kunti lang muna para po mapag-aralan po muna natin kung ano ang mga dapat nating gawin at mga dapat nating i-apply na mga tulad po ng mga pataba o fertilizer, mga insecticide, foliar. Ayan, kailangan po muna nating pag-aralan. So ayan po, magpapakita mo muna ang inyong kaimas. Ayan, hanggang dito na lamang pong muli ang inyong kaimas. Sana po ay patuloy nyo pong subaybayan at suportahan ang Agri Kaimas Vlog. Maraming salamat po. At kung maaari lamang po, kung nagustuhan nyo po ang aking video, ay paki-like, follow at paki-share na rin po para po makapanood din po ng iba. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless us all.